Dear Amihan Stories presents Checkmate Ko, ang Supladong CEO. Written by Valerie. Tili ni Edeline nang makita niyang matalik na kaibigan pagdating nila sa Strings, isang sikat na resort sa Visayas na tuwing summer nila pinupuntahan ng pamilya niya at ng pamilya ni Aliana. Good morning po, tita, tito. Bumeso si Edeline sa mga magulang ng kaibigan. Hindi ka na yata tumatangkad, Edeline. Biro ng tita Amara niya. Oo nga po eh, palagi na lang ako na pagkakamalang elementary. Nakipagbiruan siya sa mga ito, lalo na nang tuksuhin siya ng tito Jeric niya, tungkol sa mga lalaking nanliligaw sa kanya. Wala po talaga. Tanggi niyang natatawa. Nako, wala magkakagusto dyan pa. Sobrang ingay ba naman yan? Nabibingay mga lalaki namin kaklase. Sinimangutan niya ang kaibigan nang sumali ito sa usapan. Tara, pasok na kayo. Ang mga magulang nila ni Aliana ay mag-best friends, magmula high school kaya naman halos sabay silang lumaki. Tuwing summer, taon-taon ay pumupunta sila ng Strings para magbakasyon at ang villa na palagi nilang kinukuha ay ang pinakamalaki sa mataas na parte ng resort, kung saan tanaw na tanaw ang buong lugar. Magkahawa kamay silang tumakbo ni Aliana habang tumitili, papunta sa likuran ng villa kung saan mayroong napakalaking pool. Pagdating doon ay natahimik si Edeline nang umahon mula sa swimming pool ang dalawang kapatid na kambal ni Aliana, na 2 taon lang ang tanda sa kanila. Napaawang ang mga labi niya habang tinatanaw ang kambal nang ayusin ng mga ito ang buhok na basang-basa. Edeline! Bati ng kambal na sina Aladdin at Aldrin sa kanya. Agad siyang ngumiti ng pilit para huwag ipahalata na nagagwapuhan siya sa mga ito. Hi! Awkward niyang bati. Ngumisi ang dalawa na nakakaloko kaya dahan-dahan siyang napaatras at agad na nawala ang kanyang ngiti. Malakas siyang napatili nang tumakbo ang kambal sa kanya. Huli na para tumakbo dahil agad siyang binuhat ng dalawa. Si Aladdin nakahawak sa mga braso niya habang si Aldrin ay sa mga paa niya. Para siyang laruan na dinuyan muna bago hinali sa pool. Mga pasineya! Malakas na sigaw niya sa kambal, sabay display ng kanyang middle finger. Pero tumawa lang ang mga ito. Si Aliana ay nasa gilid lang at mukhang natutuwa rin sa mga nangyayari. Traidor! Sigaw niya sa kaibigan. Parang hindi ka pa nasanay. Parang tradisyon na kasing ihagis ka nila. Tawa nito. Naligo rin ang 3 kasama niya sa pool at nakipagkwentuhan sa mga ganap nila sa bahay. Nang makaramdam ng ginaw ay nagpaalam na si Edeline. Alam niyang aabutin muna ng ilang oras bago magsawa ang magkakapatid sa pool. Kinuha niya ang tuwalyang nakatupi sa sun lounger at napagdesisyon ng umakyat. Napatalon siya at napatili sa gulat nang makita ang panganay na kapatid ni Aliana, ni si Adrian. Tahimik lang itong nakaupo sa lunch area ng 2nd floor habang may ginagawa sa laptop. Ginulat mo ako. Hawak-hawak ni Edeline ang dibdib sa nerbiyos pero tinaasan lang siya nito ng kilay at hindi pinansin. Napangiwi siya bago nilampasan ito para pumasok na sa kwarto. Subalit nadulas siya at malakas siyang napadaing ng malakas na tumama ang puwetan niya sa sahig. Ba't kasi hindi muna nagpatuyo? Suplado nitong sabi sa kanapailing. Salamat sa advice po. Alalahanin ko yan ng buong puso. Sarkastiko niyang responde, pero nang hindi siya nito pinansin ay napairap siya. 4 na magkakapatid sina Aliana at ang panganay na si Adrian ang pinakaaayaw ni Edeline. 3 taon ang tanda nito sa kanya at kahit sobrang suplado ay marami na itong babaeng pinaglaruan. Yun ang hindi lubos na maintindihan ni Edeline. Ba't habulin ng mga babae ang asungot na to? Kung tutuusin, mas gwapo ang mga kambal. Bulong niya. Pagkabihis ay lumabas siya ulit at wala na sa labas si Adrian. Nagulat siya nang si Aliana ang makita na nakaupo at nakapagbihis na. Ang bilis ha? Hindi ako katulad mo no? Sabi nito saka tumayo. Napataas ang kilay ni Edeline nang lapitan siya nito na may malawak na ngiti sa labi. Malakas ang kutob niya na may kailangan nito. Edeline? Matamis at malambing na tawag nito sa pangalan niya. Hindi ba sabi mo, babawi ka kapalit ng pagpapakopya ko sa iyo ng assignment? Ano bang papagawa mo? Nang sabihin ni Aliana ang kailangan nito, ay wala siyang nagawa kung di ang sumunod.
Laglag ang balikat na lumabas siya ng villa para hanapin si Adrian. Utos ni Aliana sa kanya na itaboy ang mga babaeng lalandiin ni Adrian. Ayon sa kaibigan niya ay kailangan ng putulin ng bisyo ni Adrian sa babae. Maayos na napatayo si Adeline nang makita niya sa hindi kalayuan si Adrian na nakasandal sa puno habang may kinakausap na babae. Napangiwi siya dahil sa ngiti nito na nakakadiri. Hindi niya maintindihan kung bakit nahuhumaling ang mga babae rito. "Papa! Papa!" Malakas sa tawag niya rito. Napatingin si Adrian sa kanya, pati na rin ang babaeng kausap nito. Magkasalubong ang mga kilay ni Adrian at tila nalilito sa inaasta niya. "Papa, hinahanap ka na po ni Mama." Ngumuso siya at niyakap ang braso ni Adrian. Palihim niyang itinago ang kanyang ngisi nang umirap ang babae at umalis na. Hindi na nakakapagtaka kung naniwala ang babae. Nagpapasalamat talaga siya na hindi na siya tumangkad magmula elementary. "Ano ba sa tingin mong ginagawa mo?" Naiinis na kinalas ni Adrian ang mga braso niya mula sa pagkakapulupot sa braso nito. "Wala, bored lang." Baliwalang tugon niya. "Hindi ko alam kung anong trip mo, pero layuan mo ako. Sa iba ka humanap ng libangan mo." Pagtataboy sa kanya ng lalaki, sabay talikod. Hindi nakinig si Adeline at sinundan niya si Adrian. Payapa siyang naglalakad at tinatanaw ang paligid. Hindi rin niya maiwasang iikot ang paningin at parang bumalik sa alaala niya ang mga bagay na ginagawa nila tuwing pumupunta sila ron. Nung bata pa sila ay sandcastle ang kanilang nilalaro at habang tumatanda ay naging beach volleyball naman. Nung nakaraang taon naman ay nag-campfire sila, maliban kay Adrian. Hula nila ay may inuwi itong babae sa villa noon. "Hindi mo ba talaga ako titigilan?" Nagulat si Adeline nang humarap si Adrian sa kanya. Sa sobrang gulat ay nawalan siya ng balanse dahil sa paglubog ng buhangin. Napadaing siya nang matapilok siya at natumba. Nahirapan siyang tumayo at napasimangot nang makitang pinapanood lang siya ni Adrian. "Hindi mo man lang ba ako tutulungan? Hello? Natapilok ako!" Pinagkrus nito ang mga braso at tiningnan siya na parang bata na natumba. "Ba't ang lampa-lampa mo?" "Mamaya mo na ako sermonan. Tulungan mo na lang ako." Napadaing siya nang sinubukan niyang tumayo pero hindi niya kaya. "Sige, on one condition." Napabuntong hininga si Adeline sa sinabi ng lalaki. Parang pinagpapasahan tuloy siya ng magkapatid para sa mga pabor. "Ano bang kondisyon?" "Kulitin mo ang kambal." Napaatras ang kilay niya. Ang inaasahan niya ay mahirap ang ipapagawa sa kanya. "O sige, tulungan mo na ako." Akmang aabutin na niya ang kamay ni Adrian nang binawi nito at parang nagibang isip. "Hindi lang basta kulit, Lynn. Kailangan mainis sila sa'yo." Oo na, oo na. Parang awa mo na, tulungan mo na ako." Paika-ikang naglakad si Adeline pabalik sa villa habang inaalalayan ni Adrian. Hindi pa sila lubusang nakakapasok ay binitawan na siya nito at nauna ng maglakad. "Hoy! Ba't iniwan mo ako?" Napamura siya nang sinarado na nitong pinto. Wala siyang nagawa kundi ang piliting makapasok. Ang magkakapatid ay naroon sa sala at nanonood ng TV. Wala ang mga parents nila at hula niya ay naggrocery ang mga ito. "Ako dyan!" Turo niya sa gitna ng kambal at agad siyang binigyan ng space ang mga ito para makaupo. "Anong nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Aliana nang mapansin ang paika-ika niyang lakad. "Natapilok lang." "Patingin nga," sabi ng isa sa kambal, at akmang titingnan ang paa niya pero iniiwas niya. "Manood na lang tayo." Sa kalagitnaan ng panunood nila ay nagpaalam si Aliana na pupunta ng juice bar sa labas, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na kulitin ang kambal. "Ang lalaking yan, mamamatay yan sa huli." Sabi niya para mainis ang kambal. Alam niyang lahat ng tao ay ayaw sa spoilers. "Nabibisit ako dyan. Siya ba naman ang pumatay sa kapatid niya?" Sabi niya pa pero imbis na mainis, ay mukhang nalilibang pa ang kambal sa kanya. "Ano ba ang gusto mong panoorin?" Tanong ni Aladdin. "Rapunzel." Sabi niya at hinanda ng sarili para sa pag-angal ng kambal. Pero walang imik lang ang mga ito na pinalitan ng movie. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam na mahirap palang kulitin ang kambal dahil hindi naiinis sa mga ito. Ang mga ito kasi palagi ang kumukulit sa kanya. "Hep hep!
Bawal! Pag-agaw niya sa cellphone ni Aldrin nang mabore ito sa pinapanood. Sige, nasa iyo na ang atensyon ko. Anito. Ihi muna ako. Paalam niya. At daing niya nang makalimutan ang pananakit ng kanyang paa. Nataranta ang kambal at mabilis pa sa 4:00 inalalayan siya. Hatid ka na namin sa banyo. Natameme si Adeline dahil ingat na ingat ang kambal sa pag-alalay sa kanya. Sa pagdaan nila sa kusina para pumunta ng banyo, ay nakita niya si Adrian na nakasimangot at nakakross sa mga braso habang pinapanood sila. Kinabukasan pagkatapos mag-almusal, ay lumabas si Adeline at umupo sa buhanginan kasama si Aliana. Nagpapasalamat si Adeline at hindi na gaanong masakit ang paa niya. Kumusta? Anong nangyari kahapon? Tanong nito at ikinuwento naman niya ang ginawa niyang pagpapanggap bilang anak ni Adrian. Malakas itong natawa na may kasama pang palakpak. Hanep, sabi ko na nga ba? Naluluha na ito habang natatawa. Nang kumalma ang kaibigan ay kinuwento rin niya ang pinag-usapan nila ni Adrian. Ay nako, mahirap inisin ang mga yon. Ikaw lang maiinis, promise. Maya-maya ay nagyaya si Aliana na maligo sa dagat, pero hindi siya sumama dahil sa paa niya. Natutuwang pinanood niya na lang ang kaibigan na masayang-masaya habang naliligo mag-isa. Ano yung kahapon? Ay, kabayo! Napahawak si Adeline sa dibdib niya nang sumulpot na lang bigla si Adrian. Ba't ka kasi nanggugulat? Ba't ka kasi mahilig uminom ng kape? Sagot nito pabalik. Anyways, ano yung ginawa mo kahapon? Sinabihan kita na kulitin at inisin mo sila. Hindi yung ma-inlove sila sa'yo. Excuse me, ginawa ko ang best ko. At sabi ni Aliana, mahirap naman talagang inisin ang kambal. Tsaka anong inlove ang pinagsasabi mo? Ibig mo sigurong sabihin ay concerned sila sa akin, hindi kagaya mo. No, kapatid ko yung dalawa at alam kong gusto ka nila. Hindi niya maiwasang mapangiwi. Parang kuya na rin ang turing niya sa mga yon. Lalo na dahil halos sabay silang lumaki na magkakasama. Ewan ko sa'yo. Ano naman? Ba't ba gusto mo silang inisin? Ikaw na lang kayang gumawa. Napabuntong hininga lalaki. Dahil gusto ko, sa'yo sila mainis. Bakit ba? Dahil palagi nila akong binibisit sa bahay. Tsaka para naman lumayo ka sa akin. Parang hindi siya makapaniwala na si Adrian na suplado, tahimik, at sumpungin ay ganun kababong mag-isip. Ano pa magagawa ko kung hindi sila naiinis? Tanong niya rito. Sinulyapan niya si Adrian nang hindi ito sumagot, pero mabilis siya nitong hinatak pabalik sa bahay. Ano ba? Masakit ang paa ko! Sigaw niya pero parang wala lang itong narinig. Binitiwan lang siya nito nang malapit na sila sa villa. Sasabihin kong girlfriend kita. Ano? Malakas na bulalas niya habang nanlalaki ang mga mata. Inirapan lang siya nito at bago pa niya muling maibuka ang bibig, ay hinila na siya nito papasok. Hinapit siya ni Adrian sa bewang at halos mapatalon siya sa pinagagawa ng lalaki. Ang kambal na nasa sala ay may ingay habang nanonood ng TV, pero natahimik nang makita sila ni Adrian. Umupo si Adrian sa tabi ng kambal at ang mahabang sofa ay para lang sa tatlo. Kaya napagdesisyonan ni Adeline na sa one-seater na lang umupo. Dito ka, babe. Hinila siya ni Adrian paupo sa kandungan nito at hindi na siya nakaangal pa. Babe! Napatayo ang kambal at nakakunot ang mga noo na nakatitig sa kanila. Bitiwan mo nga si Lynn, kuya! Hinila siya ni Aladdin patayo pero mahigpit na nakahawak si Adrian sa bewang niya. Hindi kasama si Lynn sa mga babae mo, kuya! Nagulat siya ng kwelyuhan ni Aldrin si Adrian. Binitawan siya ni Aladdin sa braso at piniling kalasin ang pagkakahawak ni Adrian sa bewang niya. Nang makawala siya ay parang mga aso mga ito na nag-aaway. Pero masyadong maliit ang kambal kung ikukumpara kay Adrian. Nakatayo ng walang hirap si Adrian at hinila siya nito para yakapin. Iba si Adeline sa mga babae ko. Hindi siya basta babae ko lang. Girlfriend ko siya. Sigaw ni Adrian na ikinatigil ng kambal. Bumagal ang paghinga niya nang mapasulyap sa mukha ni Adrian. Seryoso ito at parang leon na handang makipag-away sa mga kapatid. Hindi na matiis ni Adeline kaya akmang sisigaw na siya ng, "Is a prank?" Pero nagsalita si Aldrin. Siguraduhin mo lang, kuya, na mabuti ang intensyon mo. Dahil kung hindi, kakalimutan namin na magkapatid tayo.
Sabi ko nga, iba si Adeline. Mahal ko siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Adeline dahil sa anunsyong yun ni Adrian. Nananatiling nakayakap sa kanyang lalaki, kaya palihim niya itong kinurot. Pero hinawakan lang nito ang kamay niya nang hindi pa rin siya pinapakawalan. Anong sinabi mo, kuya? Parang nawalan ng kulay ang mukha niya nang pumasok si Aliana. Basa pa ito mula sa pagligo sa dagat at ang tuwalya na hawak nito ay nalaglag dahil sa pagkagulat. Kung prank lang to, kuya, tigilan mo na. Ngayon lang nakita ni Adeline ang kaibigan na ganong kaseryoso. Matalim ang mga titig nito habang nakaharap kay Adrian. Tumahimik si Adrian at ang katahimikang yon ang nagpahurumentado sa puso niya. Lalo na dahil sa mukha ni Adrian na tila hindi nagbibiro. It's a prank! Kinakabahang sigaw ni Adeline nang parang walang ganong planong magsalita si Adrian. Kinakabahang natawa siya bago kumalas mula sa pagkakayakap ni Adrian. Nainis namin kayo sa wakas! Tukoy niya sa kambal. Pero natahimik siya nang makita ang mga mata ng mga ito na nanlilisik habang nakatitig kay Adrian. Huy, joke lang yun. It's a prank nga, diba? Sinundot niya ang tagiliran ni Aldrin. Mabuti naman. Anito, pero ang muka ay nananatili pa ring seryoso. Humakbang si Aladdin papalapit kay Adrian at diretsyo nitong tinitigan ng kapatid sa mga mata bago nagsalita. Sa susunod, magbiro ka na tungkol sa lahat ng bagay. Wag lang tungkol kay Adeline. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na siya kinuusap ni Adrian dahil sa nangyari. Sina Aladdin at Aldrin naman ay mas naging close sa kanya. Lumipas ang 3 taon at graduate sila mula sa college. Si Aliana ay nakapagtapos ng nursing habang siya naman ay marketing. Nais man niyang tumayo sa sariling paa at magtrabaho sa ibang kumpanya, ay pinilit siya ng kaniyang mga magulang na magtrabaho na lang sa ANC Corporation ng pamilya Asuncion. May shares doon ng mga magulang niya, kaya pinagbigyan na lang niya mga ito. Ayaw niyang magtrabaho roon, hindi lang dahil gusto niyang maging independent, kundi dahil din kay Adrian. Ito kasi ngayon ang CEO ng ANC Corporation. Hangang-hanga ang mga magulang niya kay Adrian dahil nakapag-develop ito ng isang online gaming app kung saan pwedeng makipag-date virtually. Umusbong ang app na yon, 1 taon na ang nakakalipas, at nasali rin sa global top rankings bilang most successful dating app. Yun din ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala na rito ang pagiging CEO ng ANC Corporation. Hindi ko talaga gusto magtrabaho sa kumpanya niyo. Sabi niya kay Aliana nang tumambay ito sa condo unit niya matapos ang shift nito. Wow! Hindi gusto magtrabaho pero naging most outstanding employee of the year agad. 1 taon ka na nagtatrabaho sa kumpanya at 1 taon ka na rin nagrereklamo. Ano bang ayaw mo? Dahil ba sa kapatid ko? Mabilis na umiling si Adeline nang banggitin ni Aliana ang kapatid nito. Hindi, ang boring lang kasi. Nasa technology industry ang kumpanya at gusto ko sa food industry. Nakakasawa kayong mag-market palagi ng apps at mobile games. Hindi ko talaga mag-gets ikaw. Ang performance mo kasi sa kumpanya, iba eh. 90% ang success rates ng mga marketing plans mo. Pero kung gusto mo talaga umalis, mag-file ka ng resignation. Natahimik si Adeline at napagdesisyon ng ipagpatuloy na lang ang pagtatrabaho kaysa harapin si Adrian. Alam niyang wala naman talagang nangyari noon, pero naiilang siya sa lalaki, lalo na ngayong boss na niya ito. Ano yan? Tanong niya sa kaibigan nang hindi pa ito natutulog dahil abala ito sa paglalaro. Dinedevelop ng kumpanya niyo pero hindi mo alam? Yan bang strings? Isiniksik niya ang sarili kay Aliana para tingnan ng mabuti ang nilalaro nito. May kasamang lalaki ang karakter ni Aliana at nag-uusap ang mga ito na parang mga tao sa game. Ay, wow! 1 taon ka nagtatrabaho pero ngayon mo lang alam, ha? Pinanood niya kung paano kontrolin ni Aliana ang laro at malakas siyang natawa nang mag-pick up line ng badoy ang kasama nitong lalaki sa game. Grabe, kinikilig ka na niyan? Natatawang tukso niya rito. Maglaro ka na lang ng sayo. Kumuha ito ng unan para hampasin siya. Kainis, inggit ka lang. Kinabukasan ay umuwi na rin si Aliana at sa kuryosidad ni Adeline ay nag-download siya ng strings. Meron naman siya dati noon para i-test pero binura niya rin agad nang tapos na siyang magplano ng marketing strategy. Pumili siya ng karakter na malayo ang pisikal na anyo sa kanya.
Strings ang pangalan ng laro dahil ang design ay inspired sa Strings Resort. Ang malaking villa na tuwing summer ay nirerentahan ng mga pamilya nila. Halos ganun ang itsura ng setting ng game. Maraming players ang naroroon. Pumasok siya sa villa. Ngayon niya lang napansin na carbon copy talaga yun ng villa na kinalakihan nila. At nakapagtataka dahil walang tao roon. Masyado sigurong excited ang mga players na makipaglandian para i-explore ang lugar. Umakyat ang karakter niya sa second floor at binuksan ang kwartong tinutulugan niya tuwing summer. Subalit may ibang player doon. Lalaki ang player at kulay pula ang buhok nito. Nilapitan niya ito at binati. Bagong player? Tanong nito sa kanya. Oo, marami kasing naglalaro nito, kaya na-curious ako. Ikaw, matagal ka nang naglalaro? Hindi naman masyado. Tipid na sagot nito. Nandito ka ba para makipag-date? Alam niyang masyadong prangka ang tanong na yon, pero wala siyang pake dahil hindi naman ito malalaman ang totoong pagkatao niya. Hindi. Tipid na responde nito. Ano pa bang pwedeng gawin dito? Titingin-tingin lang. Hindi niya maiwasang mapanguso. Malakas ang kutob niyang boring ang taong ito sa totoong buhay. Uwe, nahihiya ka lang siguro o kaya pa-hard to get ka lang. Ewan. Napairap si Adeline at akmang iiwan na itong mag-isa, pero mabilis itong nagdagdag ng reply. Ang ganda lang kasi ng lugar. Napangiti siya. Masyado ka sigurong busy sa totoong buhay kaya ganun. Taon-taon kami pumupunta rito ng pamilya ko. I mean, sa totoong Strings Resort. Talaga ba? Parang tradisyon ganun? Oo, tuwing summer at dito ang kwarto ko. Napakunot ang noon ni Adeline nang bigla na lang mag-log out ang lalaki mula sa laro. Kinabukasan pag-uwi niya galing sa trabaho ay tumunog ang kanyang cellphone at nakitang mula yan sa dating app. May mensahe siya mula sa string app. Hi. Yun ang mensaheng natanggap niya. Sino to? Reply niya at agad namang sumagot ang kachat niya. Ako yung nakilala mo kahapon sa Strings. Ang kasama mo sa villa. Ah, ikaw pala. Ba't ka nawala kahapon? May tumawag kasi galing sa trabaho. Ba't ka napat-chat? Wala. Gusto lang kita makausap. Natampal niyang sariling pisngi nang bigla na lang siyang napangisi. Wow, crush mo na agad ako? Biro niya. Siguro. Isang salita lang yun pero natigilan siya. Anong pangalan mo? Tanong niya. Ace, ikaw? Evelyn. Pagsisinungaling niya. So, ano ang trabaho mo? Tanong ni Ace. Marketing coordinator ako. Isang kumpanya. ANC, ang gumawa ng app na to. Proud na proud si Adeline nang sabihin niya yun. Akala ko si Adrian Cañete ang gumawa. Napasimangot si Adeline dahil kahit sino ay kilala ang asungot na CEO nila. Oo, CEO namin siya. Nawalan siya ng gana nang si Adrian na ang pag-usapan nila. Kumusta naman siya bilang boss? Ewan, hindi kami close eh. Kaibigan ko ang mga kapatid niya at halos sabay rin kaming lumaki. Pero ewan, masyado kasing suplado. Ikaw, nagtatrabaho ka? Oo, IT specialist ako. Kamusta ka naman sa trabaho? Tanong nito. Umupo si Adeline sa sofa nang hindi inaalis ang mga mata sa hawak ng cellphone. Maayos naman, hindi masyadong busy dahil natapos ko na mga gawain noong nakaraan. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Trabaho. Tipid na responde nito. Night shift ka o overtime? Grabe naman trabaho yan. Hindi kasi ako mapakali kapag walang ginagawa. Tsaka nagpapahinga lang ako. Bukas na lang tayo mag-usap kung ganun. Ikaw nga ang pahinga ko. Parang tanga si Adeline na napangiti habang paulit-ulit na binabasa ang chat ni Ace sa kanya. Hindi pa siya nagkaka-boyfriend at kailanman ay wala ring nanligaw sa kanya. Kaya naman ay para siyang bumalik sa pagiging teenager habang tumitili sa kilig. Pagising niya kinang umagahan ay may chat agad siyang natanggap mula kay Ace. Good morning. Ingat sa trabaho. Huwag mong kalimutan ang breakfast mo. Napangiti siya. Maganda ang mood niyang pumasok ng opisina. Sa sobrang kalutangan sa saya, ay nagkamali pa siya at pumasok sa VIP elevator. Good morning, sir. Nakangiting bati niya nang pumasok doon si Adrian. Unti-unting nawala ang ngiti niya nang mapansin ang malamig na titig ng lalaki. Huli na para lumabas dahil napindot na ni Adrian ang nag-iisang button patungo sa opisina nito. Sorry, masyado ako lutangan, sir. Napayuko siya at napalunok.
Masyado kayatang masaya, Miss Cañete. Bakit naman? Mapaglarong tanong nito, pero hindi siya sumagot bagkus ay ipinagdasal na lang na bumilis ang pag-akyat ng elevator. Hindi mo man lang ba sasagutin ng boss mo, Miss Cañete? Gusto niya itong irapan dahil magmula na maging CEO ito, ay lumaki lalo ang ulo nito. Dagdag pa na mas dumami ang mga babaeng naghahabol dito. May nakilala lang ako sa strings. Tipid na sagot niya. Talaga? Si Adeline Cañete, ginamit ang dating app na ako mismo ang nag-develop? Swerte ko naman. Sarkastiko nitong tugon. Nagpapasalamat na lang siya nang bumukas sa wakas ang elevator. Buong akala niya ay agad na lalabas si Adrian, pero tumayo ito sa bukal ng elevator. Lalaki ba yung nakilala mo? Ano naman sa'yo? Sagot niya. Alam niyang boss niya ang kaharap niya, pero kapatid pa rin ito ni Aliana, ang panganay na anak ni na Tito Jeric at Tita Amara, na parang pangalawang magulang na niya. Curious lang, buong akala ko itatanda kang dalaga. Talaga? Tinaasan niya ito ng kilay. Ba't mo naman inaakalang tatanda akong dalaga? Pinag-cross niya ang kanyang mga braso at binigyan ito ng naghahamong tingin. Obvious naman di ba? Wala magkakagusto sa'yo. Kaya naman pala patay na patay ang dalawang mong kapatid sa akin. Maayos na napatayo si Adrian at tumalim ang tingin sa kanya. Nang umatras na ito mula sa bukana ng elevator, ay pinindot na ni Adeline ang elevator button. Pagdating sa marketing department, ay trabaho agad ang natupag niya. So ngayon, pag-uusapan natin ang paglalunch ng bagong product natin, o ang ANC Notepad. Sabi ng marketing manager nila nang magpatawag ito ng meeting tungkol sa bagong produkto na i-release ng kumpanya nila. Nag-brainstorming sila at tahimik lang siya habang nag-iisip. Alam niyang hindi siya gusto ng kanyang mga katrabaho dahil sa koneksyon niya sa taas. Adeline, untag sa kanya ni Miss Laila, ang manager nila na nasa late 50s na ang edad. Ang suggestion ko, gumawa ng teaser ads at makipag-partner sa mga sikat na influencers ngayon. Sagot niya habang ramdam ang mabibigat na titig ng kanyang mga kasamahan. Ang tanging tao lang na walang pake na kung sino siya ay si Miss Laila. Sige, malaki ang tiwala ko sa'yo. Palagi rin naman kasing successful ang mga plano mo. Ngayong linggo ko na po ipapasa ang marketing plan. Nang matapos ang meeting at habang abala si Adeline sa pagliligpit ng mga gamit niya, ay nilapitan siya ni Miss Laila. Adeline, tungkol pala sa promotion na sinasabi ko sa'yo nung nakaraan. Pirmi siyang umiling nang hindi malang tinatapunan ng tingin sa manager. Kailangan ko pa po ng experience. May 1 taon ka na namang experience. Pero madami pa po akong kailangan matutunan. Hindi pa ako handa sa mas mataas na posisyon. Kinuha ni Miss Laila ang kanyang mga kamay at puno ng sinseridad na tinitigan siya nito sa mga mata. Magre-retire na ako, Adeline, at wala akong makitang karapat-dapat na pumalit sa akin maliban sa'yo. Tsaka may shares naman ang pamilya mo rito sa kumpanya, kaya hindi na dapat pagdudahan ang dedikasyon mo. Nagulat siya nang mapansin ang isa nilang katrabaho na hindi pa pala nakakalabas mula sa conference room. Mabilis itong lumabas nang nakayuko na ikinabahala niya. Grabe, 1 taon pa lang may promotion na agad. Parinig ni Era, isa sa mga katrabaho niya sa marketing department. Kasama nito ang iba nilang katrabaho at nagtutumpukan ng mga ito sa isang cubicle. Magli5 taon ka na nga, diba? Dagdag ng kasama nito. Iba talaga kapag may kapit sa taas. Kaibigan ba naman may-ari? Malakas ang sabi ni Era at napayuko siya nang bumaling ang lahat sa kanya. Isa yun sa mga rason kung bakit ayaw niyang magtrabaho sa ANC noong una pa lang. Kaya naman napapaisip na siyang mag-resign. Kumusta ang araw mo? Mensahe ni Ace sa kanya. Nabasa niya na yon pag-uwi niya sa kondo. Pagod. Tipid niyang sagot na may malungkot na emoji pang kasama. Madaming trabaho? Tanong nito. Hindi naman. Madami kasing chismis sa opisina. Pinag-iisipan ko na nga mag-resign. No, wag kang umalis. Napataas ang kilay niya. Dapat ay tinatanong siya nito kung bakit siya magre-resign at hindi yung pinipigilan siya nito sa balak. Aba, bakit? I mean, pag-isipan mo muna. Bakit? Ano bang chismis? Kasi, alam nilang lahat na may connection ako sa CEO. Kine-question nila ang kredibilidad ko nang marinig na ipopromote ako ng manager namin. Baka naiinggit lang sila sa'yo. Sabi nito. Siguro. Kanina kasi aksidente ako pumasok sa elevator ng CEO. Kaya naman akala nila
kung ano na nangyari. Lalo na yung si Era. May gusto kasi yun sa CEO, kaya baka nga naiinggit. Magkaedad kasi sina Era at Adrian. Alam din niyang naging magkaklase ang dalawa ng kolehiyo. So, alis ka pa rin ba? Siguro, para iwas na lang sa chismis. Alam mo, hindi maiwasan yan. Kahit lumipat ka ng kumpanya ay may maiinggit at maiinggit pa rin sa'yo. Hindi naman pwede na tuwing may chismis na nangyayari, alis ka. Hindi niya maiwasang mapangiti sa payo ni Ace. Agad siyang nakumbinsi nito na huwag nang umalis. Hindi mo rin kailangang mahiya sa kanila. Lalo na't alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Dagdag pa nito. Ang pagod at pagkabahala sa dibdib niya ay agad na nawala. Nang gabing yun ay payapa siyang nakatulog at nagpapasalamat siya dahil nakilala niya si Ace. Kinabukasan. Pagpasok ni Edeline ay nagtaka siya dahil sa gulo na nangyayari sa kumpanya. Pagpasok niya sa marketing department ay napakunot ang kanyang noo nang makitang naroroon si Adrian kasama na ang mga tauhan nito. Sa buong pagtatrabaho niya roon ay ngayon niya lang nakitang pumasok si Adrian sa floor nila. Kaya malaki ang hula niya na may importanteng kaganapan. Please sir, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Napakurap si Edeline nang marinig ang umiiyak na boses ni Era. Humakbang siya papalapit at nakita si Era na nakaluhod sa harap ni Adrian. Lahat ng mga empleyado ay puno ng awa ang mga mata habang nanonood. Final na ang desisyon ko. Malamig na sabi ni Adrian. Walang awa itong nakatitig kay Era. Magkaklase tayo mula kolehiyo. At alam mong ilang taon na rin ako rito sa kumpanya. Sigaw ni Era. Kaya nga nagbubulag-bulagan ako sa mga pagkakamali mo. Sigaw pabalik ni Adrian at puno ng takot ang mga empleyado na napayuko. Kinabahan din si Edeline dahil hindi niya pa nakikitang ganun si Adrian. Get your things because you're fired. Napalunok si Edeline nang magtama ang mga mata nila ni Adrian nang akmang aalis na ito. Bagyang lumambot ang mga mata ng lalaki at umawang din ang mga labi nito. Nag-iwas siya ng tingin bago tahimik na naglakad papunta sa cubicle niya. Nang araw na yon ay umalis na nga si Era at agad na may pumalit dito na bagong empleyado. Miss Laila, bati ni Edeline sa manager niya nang puntahan niya ito sa opisina nito. Oh, Edeline, may kailangan ka ba? Tungkol po sa promotion. Tungkol doon, hindi na muna kita ipopromote dahil may kailangan muna ako ipagawa sa'yo. Ano po yun? Nag-file ng maternal leave ang sekretarya ni Sir Adrian, kaya naman, naisipan kong isuggest ka. Nalaglag ang mga panga ni Edeline sa sinabi ni Miss Laila, pero hindi pa ito tapos. At agad namang sumang-ayon si Sir. Ha? Wala ko experience. Tutol niya. Anong walang experience? Naging assistant din kaya kita nung nakaraan. Tsaka, wala ka nang magagawa dahil pumayag na si Sir. Nalaglag ang mga balikat niya dahil alam niyang wala na siyang magagawa. Kapag naman tumanggi siya ay malalaman yun ng mga magulang niya at papagalitan siya. Magtataka rin ang mga magulang ni Adrian at baka magka-issue pa. Nakauwi ka na? Tanong sa kanya ni Ace kinagabihan. Namangha siya dahil sakto palagi sa oras si Ace kung mag-chat. Parang alam na nito kung anong oras siya nakakauwi. Oo, ikaw, overtime ka pa rin? Oh, nag-leave kasi ang mga kasama ko. So, kumusta? Maayos ba ang trabaho mo? Yung kinuwento ko kahapon sa'yo tungkol sa naiinggit kong katrabaho. Himala at napalis siya kanina. Reply niya. Hindi ko nga alam kung bakit siya tinanggal eh. E di maayos ka na? Ewan, hindi ko naman hiniling na mapalis siya kahit inggitera siya. Naawa ko sa kanya pero siguro may malalim na rason din kung bakit siya natanggal. Ikaw, kamusta ang trabaho? Usual lang. Paulit-ulit ang trabaho ko pero ngayon iba na. Hinihiling ko kanina na sana bumilis ang takbo ng oras para makausap na kita. Napangiti si Edeline. Suwabe kung bumanat si Ace. Kayang-kaya siyang bulahin. Grabe, ilang babae na kayang na-inlove sa'yo sa husay mo mambola? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, isa lang ang gusto ko ma-inlove sa akin. At kausap ko na siya ngayon. Inlove ka na ba sa akin? Pinatay niya ang cellphone at isiniksik ang mukha sa unan. Bago malakas na sumigaw dahil sa emosyong hindi niya mapigilan. Ramdam niya ang pag-iinit ng kaniyang magkabilang pisngi at paglakas ng kabog ng kaniyang dibdib. Asa ka? Reply niya na may kasama pang emoji at umiirap. Pakipot pa siya kahit panay ang tili niya.
Kinabukasan, pagpasok ni Adeline sa opisina ay napamura siya nang maalalang siya nga pala ang magiging sekretarya ni Adrian. Ilang ulit niyang pinakalmang sarili, pero habang umaakyat ang elevator ay mas lumalakas pa ang pagkabog ng dibdib niya. Good morning, sir. Kinakabahang bati niya kay Adrian pagpasok niya sa opisina nito. Seryoso itong nakaharap sa laptop at parang hindi siya narinig. Sir? Mag-schedule ka ng urgent meeting para sa marketing team, 2:00 ngayong hapon. Gawin mo ng minutes at i-summarize mo sa akin ang mga importanteng detalye. Ihanda mo na rin ang presentation ngayong Friday. Tsaka pakitawag na rin ang mechanic dahil ipapayos kang printer kung nasira. Panghuli, ipalinis mo ang sasakyan ko dahil may dinner meeting ako mamayang 5:00. Nalaglag ang mga panga ni Adeline dahil sa mga utos ni Adrian na halos hindi niya maproseso na kanyang utak. Hindi man lang siya nito binati o binalingan man lang ng tingin. Nakuha mo ba? Tanong nito saka tumayo at doon na nagtama ang mga mata nila. Tumikhim siya, tumiwas ang tingin. Opo. Mabuti dahil marami ang kailangang ayusin at gusto ko na maging perpekto ang lahat. 8:00 na nang makauwi si Adeline. Akala niya ay papaulanan siya ng shot ni Ace, pero isang mensahe lang ang natanggap niya mula rito. Kumusta ang araw mo? Nagulat si Adeline dahil ilang minuto pa lang ang nakalilipas ng isendyo ni Ace. 5:00 noon ang uwi niya at mga ganong oras din nagchat-chat si Ace. Coincidence pa bang matatawag kung tila alam nito ang mismong oras ng uwi niya kahit hindi niya sabihin dito? Kapagod. Ako kasi ang naging sekretarya ng CEO namin dahil nag-maternal leave ang original. Pinahirapan ka ba? Sa tingin ko, pero kahit sumpungin ng boss namin, alam kong professional yun. Tsaka wala naman akong karapatang mainis dahil sinesweldohan naman ako ng tama. Ikaw, hindi ka masyadong nagkwekwento tungkol sa trabaho mo. Wala naman kasi akong kailangan ikwento. Screen lang naman ang computer ang kaharap ko araw-araw. Sabi nito. Nakakaya mo naman ba ang trabaho mo? Pahabol na tanong nito. Oo naman, anong akala mo sa akin? Weak? Biro niya. Parang pinagsisihan niya ang birong yun dahil kinabukasan ay nirarush na sa kanya ang marketing plan. Dahil kailangan agad yun. Hindi siya nagreklamo dahil kung tutusin, mas doble ang ginagawang trabaho ni Adrian at nakakaya naman ito. Kahit malayo ang loob niya sa lalaki, ay nakakaramdam siya ng awa para rito. Kaya naman gumising siya ng maaga ng sumunod na araw para magluto ng lunch para sa kanila ni Adrian. Pagdating niya sa trabaho, diretso na agad siya sa pagtapos ng marketing plan. Hindi na niya naisipang batin si Adrian dahil alam naman niyang hindi siya nito naririnig. Adeline, tawag nito sa kanya at agad siyang tumayo at lumapit dito. Sir? Alis ako para sa isang meeting. Baka late na kami matapos kaya wag mo na akong hintayin para sa lunch break. Tumango siya sa bili nito. Nang mag-lunch ay iniwan niya ang nilutong pagkain para kay Adrian sa mesa nito bago lumabas at sumabay kay Miss Laila kumain. Hindi siya sigurado kung ano magiging reaksyon nito pero malaki ang tsansang itatapon nito ang ginawa niya. Habang pabalik na siya sa opisina, ay roon na siya binalot ng kaba. Parang pinagsisihan na tuloy niyang ipinagluto niya ang lalaki. Walang imik siyang pumasok at naroroon na si Adrian. Abala ito sa pagtawag sa kung sino. Nagulat siya nang makita ang Tupperware na wala na ngayong laman at may nakadikit na sticky note kung saan ay may nakalagay na, "Salamat." Hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi dahil sa pangit nitong sulat kamay, kung hindi dahil alam niyang hindi nito ugaling magpasalamat sa personal, kaya sa sulat na lang nito yun sinabi. Habang nagtatrabaho ay panay sulyap ni Adeline sa boss niya, pero palagi magkasalubong ang mga kilay nito habang kaharap ang laptop. Nang makauwi ay nagpuyat siya para lang matapos ang marketing plan. 1:00 na ng madaling araw na siya'y natapos, at bago matulog ay chinek niya ang cellphone niya. Napangiti siya nang mabasa ang halos 12 chat ni Ace. Nireplyan niya lang ito ng sorry dahil busy siya at tipid na goodnight. Pagod siyang pumasok ng trabaho kinabukasan at malakas ang kutob niyang hindi siya nag-iisa matapos niyang makita si Adrian na parang hindi natulog at gulong-gulo ang buhok. Adeline, tawag ni Adrian sa kanya pagdating ng lunch break. Nagluto ka ng lunch? Nagulat si Adeline sa tanong nito. Bahagya siyang nataranta dahil masyado siyang puyat at hindi na niya naisipang magluto. Hindi po, hindi kinaya ng oras ko. Tumango si Adrian at parang hindi naman ito nang hinayang.
Sabay na tayo mag-lunch kung ganun. Libre ko. Sa labas na tayo kumain. Ha? Tanging na isagot niya. Parang nabingi siya o di kaya ay guni-guni lang niya ang mga salitang lumabas sa bibig ng boss niya. Sabay tayong mag-lunch, sabi ko. Nakasimangot nitong ulit. Seryoso ka ba? Oo naman, bakit? Hindi ko ba pwedeng libre ang best friend ng kapatid ko? Ha? Boss kita. Kontra niya. Ano naman? Tara na, bilisan mo. Napabuntong hininga si Adeline nang iwanan siya ni Adrian. Naiinis na hinabol niya ito at napamura siya dahil sa suot niyang takong. Pilyo pa siyang inisiya ng lalaki habang unti-unting sumasara ang pinto ng elevator. Salamat sa paghintay Hinihingal niyang inirapan ito pagpasok niya sa elevator. Unang beses makapasok ni Adeline sa sasakyan ni Adrian at napanguso siya dahil sa bango at linis nun. Hindi na nakapagtataka lalo na't alam niya kung gaano ka-organize ang lalaki. Ano mo ako? Driver? Sabi nito nang pumasok siya sa backseat, kaya napairap siya bago lumipat sa front seat. San tayo kakain? Ewan ko, ikaw man lilibre. Mataray na sagot niya. Napatas ang kilay niya nang dalhin siya ni Adrian sa Blackbird sa Makati. Halos buwan-buwan na silang kumakain doon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit doon pa rin siya nito dinala. Kaumay naman. Reklamo niya nang makababa. Alam kong yan ang sasabihin mo, kaso bawal ka magreklamo. Libre ko nga, di ba? Sabad nito bago na unang pumasok sa restaurant. Palagi silang kumakain doon na kasama ang buong pamilya nila, kaya naman parang iba ang pakiramdam na silang dalawa lang ngayon. Hindi maiwasang mailang ni Adeline, lalo na sa ambience ng lugar na tahimik at mapayapa. Pinanood lang niya si Adrian na umorder ng usual nilang kinakain doon. Napalunok siya nang umalis ng waiter at naiiwan silang dalawa. Kumusta ang marketing plan? Pagbasag ni Adrian sa katahimikan. Ire-review ko na lang at ipapasa ko na agad mamaya. Sagot niya at binalot sila muli ng katahimikan. CR muna ako. Paalam ni Adrian bago tumayo at pumunta sa banyo. Hindi niya maiwasang matawa dahil sa awkwardness sa pagitan nila. Alam ni Adrian na gano'n ang mangyayari, pero hindi siya makapaniwala na pinili pa rin itong ilibre siya. Bumaba ang tingin niya sa cellphone ni Adrian nang tumunog yun. Tumayo siya para kunin ang phone at nakita na si Mr. Sanchez ang tumatawag, isa sa mga investors ng kumpanya. Good afternoon, Mr. Sanchez. Sekretarya po to ni Mr. Asuncion. Lumabas po si Sir. Po? Sige po, ako na po magsasabi. Sige po, thank you. Napangiti siya dahil nakilala siya ni Mr. Sanchez. Ipinapaalam lang nito na ipapostpone ang meeting para sa isang investment project. Papatayin na sana ni Adeline ang cellphone ni Adrian nang makita ang strings app na nasa homepage. Napakagat siya ng labi at nagdadalawang isip man ay hindi niya napigilang buksan yon dahil sa kuryosidad. Hindi niya maisip na ang lalaking nag-develop ng strings ay ginagamit din ang app para makipag-date. Inaasahan niya ay isang mahabang listahan ng mga babae ang nasa loob ng app nito. Pero nagkakamali siya dahil isang profile lang ang naroroon. Evelyn, yun ang pangalan ng chatmate nito. Napalunok siya at hindi niya maiwasang balutin ng kaba. Mabilis niyang binuksan ang profile para basahin ang mga mensahe at nanlamig siya nang madiskobre ang totoo. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang ibang mga aplikasyon sa cellphone nito at napadpad siya sa gallery. Nanigas siya nang makita ang mukha niya sa gallery nito. Halos lahat ng litrato ay sa kanya. Adeline. Kinakabahan ang boses na tawag ni Adrian sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin sa lalaki at nakita niya ang takot sa mga mata nito. Anong ibig sabihin nito? Tukoy niya sa kanyang mga litrato. Nang hindi ito sumagot, ay binuksan ni Adeline ang strings at pinakita rin ang convo nila. Ako si Evelyn Adrian at sa tingin ko matagal mo na ring alam pero bakit? Magkasalubong ang mga kilay na tanong niya. Bakit ka nagsinungaling? Sa tanong na yon ay napayoko si Adrian. Sagutin mo ako. Pirming pinanood ni Adeline si Adrian na hirap magsalita. Bakit? Untag niya rito. Dahil matagal na kitang gusto. Pasigaw na pag-amin nito. Sa mga oras na yon, walang maramdaman si Adeline maliban sa isang bagay at yun ay takot. Takot siya sa hindi malamang dahilan. Teka, Adeline!
Pigil sa kanya ng lalaki nang umatras siya. Napailing siya at hinagis ang phone nito sa mesa bago tumakbo paalis. Dumiretso siya sa kanyang condo unit. Alam niyang hindi profesional ang ginawa niya, pero hindi niya kayang harapin si Adrian. Nakahiga lang siya ng ilang oras sa kama at pilit na pinoproseso ang ideyang may gusto si Adrian sa kanya. Hindi lang basta kung sinong Adrian. Si Adrian Asuncion na halos kasabay niya sa paglaki at ang kuya ng best friend niya. Dagdag pa na boss niya sa trabaho. Gusto niyang matawa at isipin na panaginip lang ang lahat. Pero sa panghihinayang niya ay hindi dahil gising na gising siya. Hindi niya lubusang may isip kung kailan pa siya gusto ni Adrian. Napahilamos siya at hindi alam ang gagawin. Alam niyang imposibleng iwasan si Adrian lalo na sa relasyon ng mga magulang nila. Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni ay napatayo siya nang marinig ang tunog ng doorbell. Akala niya ay napaaga lang ng uwi si Aliana. Subalit hindi ang kaibigan niya ang nasa labas, kundi ang panganay nitong kapatid. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong niya rito. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at parang napaaway ito dahil sa gulo ng buhok at gusot-gusot nitong suot. Mag-usap tayo please. Magpapaliwanag ako. Kausapin mo ako. Napalunok si Adeline dahil ang lalaking kinalakihan niya na sobrang suplado at palaging walang pakialam sa kanya ay nagmamakaawa ngayon sa kanyang harapan. Pinapasok niya si Adrian at nang harapin niya ito ay hindi naman ito nagsalita. Nakatitig lang ito sa kanya. Magpaliwanag ka. Kailan mo pa ako gusto? Matagal na. Hindi maiwasang mainis ni Adeline dahil sa sagot nitong tipid na kulang na lang ay huwag na itong sumagot. Gano'n na katagal? Ewan ko. Pero nang sabihan kita na magpanggap kang girlfriend ko noon, bala ko sanang totohanin yun. Napaawang ang mga labi niya. Hindi niya ma-imagine na may balak na ganun si Adrian. Akala niya noon pa na ayaw sa kanya ng lalaki dahil hindi naman siya nito pinapansin at palagi naman itong may kalandian ng mga babae. Nang makita ko noon kung gaano ka kagusto ng kambal, nakaramdam ako ng inis. Magkasalubong ang mga kilay nito. At nang inamin mo na pinaprank lang natin sila, ewan ko pero nagalit ako sa'yo. Nagalit ako kahit hindi naman dapat dahil hinihiling ko sa mga oras na yun na sana hindi lang prank ang relasyon natin. Parang pinaparamdam mo sa akin noon na ayaw mo sa akin, na malabong magustuhan mo ako. Kita ni Adeline ang hirap sa mga mata ni Adrian at habang pinagmamasdan niya ito, ay may kung anong init ang lumalagablab sa dibdib niya. Kaya nga ginawa ko ang up na strings. Namilog ang mga mata niya nang mapagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Adrian. Nagwawala ang puso niya habang naghihintay sa mga salitang sunod na sasabihin ng lalaki. Dahil hindi ako makamove on, Lynn. Paulit-ulit kong ini-imagine na kasama kita, na akin ka, at magkasama tayo sa strings na dalawa. Obsessed na kong obsessed pero hindi ko matiis na sumama sa ibang babae maliban sa'yo. Hindi siya nagsalita. Ni hindi niya alam kung anong dapat isipin. Everything was too overwhelming for her. Bibigyan kita ng oras para mag-isip pero sinasabi ko na sa'yo, Lynn. Ngayon na inamin ko na ang nararamdaman ko, wala nang atrasan to. Yun ang mga sinabi ni Adrian bago ito lumabas mula sa kanyang unit. Hindi makatulog si Adeline. Nagdalawang isip siya kung papasok ba siya bukas. Iniisip niya rin kung dapat ba niya yung sabihin kay Aliana. Kinabukasan ay pinili niyang pumasok sa trabaho. Pinilit niya na lang na umakto na parang walang nangyari. Pero alam niyang mahihirapan siya. Lalo na nung makita niya si Adrian sa lobby ng condominium. Napatayo ito nang makita siya. Good morning. Bati nito sa kanya sabay abot ng mga bulaklak. Napakurap siya at wala sa sariling tinanggap yon. Alam niyang umamin ito kagabi sa kanya pero hindi pa rin siya makapaniwala. Kahit na sinabi na niya sa sariling mag-resign na lang ay hindi niya magawa-gawa. Lalo na sa paglipas ng bawat araw ay nararamdaman niyang nahuhulog na rin ang loob niya kay Adrian. Naging iba ang pakikitungo nito sa kanya. Palagi siya nitong inuuna at maalaga rin ito. Kung noon ay halos hindi sila nag-uusap, ngayon naman ay minuminuto siyang kinukulit ng lalaki. Palakwento na rin ito at walang araw ang lumilipas na hindi siya pinupuri. Ano pa ang gagawin? Tanong niya kay Adrian nang matapos niya ang lahat ng mga gawain. Tapos ka na? Tumango siya ngunit napakunot ang noo niya nang tumayo ang lalaki at nagayos. Tara, date tayo. Yaya nito. Ano? Hoy, may malaking project ka next week.
Isang date lang naman eh. Hirit nito. Hindi naman dahil nililigawan mo ko, babawasan mo ng trabaho ko para makipag-date. Aba, hindi pwede yan. Iling niya. Nang nagmatigas si Adrian, ay siya na mismo ang upo sa swivel chair nito at ipinagpatuloy ang trabaho. Alam mo, ikaw na lang kaya ang CEO, sabi nito. Tapos nasa bahay lang ako, ipagluluto kita ng hapunan. Hindi ka kaya marunong magluto? E di, pag-aaralan ko. Tapos, hindi pa naman kita sinasagot. Biro niya at namilog ang mga mata ni Adrian. Hindi pa. So may plano ka pala talagang sagutin ako? Pwede ba ngayon na? Excited na ako. Napailing siya habang nakatitig sa mukha ni Adrian na masayang masaya. Hindi niya inaakala na may ganong side ang lalaki at nagpapasalamat siya dahil ang swerte niya para mahalin ni Adrian. 2 buwan ang matuling lumipas. Kuya Adrian, malambing na tawag niya rito. Hindi niya may tatanggi na hulog na rin siya rito, kaya sinagot niya na ito. Anong kuya? Natawa siya nang makita ang mukha ng nobyo na parang naiinis. Tumayo ito para lapitan siya. Hindi kita kapatid, okay? Girlfriend kita, kaya tama na yan kuya-kuya na yan. Napangiti siya nang bigyan siya ni Adrian ng magaan na halik. Birthday ni Tita V, sa Sabado. Tukoy nito sa nanay niya. At sa Strings magaganap ang dinner party. Hindi naman sa minamadali kita pero hindi ba dapat na nating sabihin sa kanila? Hinawakan niya mga kamay nito. Saka napayuko. Hindi pa ako ready, Adrian. Mahal natin ang isa't isa, oo. Pero alam mo namang halos buong buhay natin, magkasama ang mga pamilya natin. Kaya akala nila kapatid ang tingin natin sa isa't isa. Bigyan muna natin ng panahon at sasabihin din natin sa tamang oras. Nagangat siya ng tingin at tipid ng ngumiti nang tumang si Adrian. Sinapo niya ang magkabilang pisngi nito. Galit ka? Hindi. Malungkot lang pero makakapaghintay ako. Sumapit ang araw ng Sabado. Pagdating sa Strings, ay hindi sila nagpansinan ni Adrian dahil yun ang nakagawian ng lahat. Subalit sa bawat pagtatagpo ng kanilang mga mata ay puno yun ng pagmamahal at pangungulila. Natila nag-uusap sila at nagkakaintindihan sa pamamagitan ng mga tingin. Happy birthday! Sigaw nilang lahat nang hipan na ng mama niya ang kandila sa ibabaw ng cake nito. Nang magsimula ang hapunan ay maingay na nag-usap si Adeline at Aliana. Si Adrian ay kaharap niya at abala sa pagkukwento sa mga ama nila tungkol sa negosyo. Habang nag-uusap ang lahat ay palagi silang napapasulyap sa isa't isa. Kahit na anong pigil ni Adeline na huwag tumingin para huwag magpahalata ay hindi niya mapigilan. Anong wish mo, V? Tanong ng mami ni Adrian sa mama niya. Wish ko na makahanap na ng boyfriend itong nag-iisang anak ko. Napangiwis si Adeline. I volunteer! Napatingin sila ng malakas na sumigaw si Aladdin. Huwag ka pong mag-alala, tita. Ako nang bahala sa anak mo. Dagdag pa nito pero agad itong hinila ng kakambal pa upo. Tita! Singit naman ni Aldrin. Wala po kayong makikilalang loyal na lalaki para sa anak nyo, kundi itong nasa harap nyo. Inaalay ko po ang aking sarili. Napangiwi at napailing na lang si Adeline dahil sa pagkabadoy ng kambal. Imbis na seryosohin ay tumawa na lang silang lahat, pati na ang kanilang mga magulang. Subalit natigilan siya dahil ang lalaking kaharap niya ay matalim na nakatitig sa kambal. Dinukot ni Adeline ang cellphone sa bulsa para i-text ang nobyo. Makisabay ka nga, masyado kang halata. Text niya rito. Ewan ko sa inyo, pero seryoso talaga ako. Gusto ko na makahanap na mapapang-asawa tong anak ko. Sabi ng mama niya nang tumigil na ang lahat sa pagtawa. Seryoso rin ako, tita! Magkasabay na sagot ng kambal at inawat na ni Aliana ang mga kapatid nang mag-away ang mga ito. Hep hep! Tama na yan! Ang inana ni Adeline ang sumaway sa mga ito. Mahal ko kayo dahil para mga anak ko na rin kayo. Kung mahal niyo ang anak ko ay walang problema yon. Subalit ako na nagsasabi. Hindi niyo mahal ang anak ko. Halos sabay kayong lumaki at mahal niyo siya. Oo, pero bilang kapatid lang. Nakikita ko sa mga mata niyo na sabik kayong protektahan siya pero dahil siya lang ang nag-iisang anak namin ng Tito Dre niyo at dahil magkaedad din sila ng bunso niyo na si Aliana. Kaya kung ano man ang nararamdaman niyo ay pagkakamali lang yun. Sana'y maintindihan niyo ang ibig kong sabihin at mapagtanto niyo rin ang tunay niyong nararamdaman. Tahimik na napatango ang kambal habang si Adeline ay napayuko. Hindi niya maiwasang isipin na baka ganun din ang nararamdaman ni Adrian sa kanya.
Paano kung ang nararamdaman lang ng lalaki para sa kanya ay pagmamahal lang bilang kapatid at hindi gaya ng iniisip niya? Naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya sa bulsa, kaya kinuha niya yon. Sumulyap siya ng mabilis kay Gian nang mag-text ito. Hindi magkatulad ang pagmamahal ko sa pagmamahal ng mga kapatid ko sa iyo, Lynn. Dahil ako, hindi lang kita kayang protektahan. Kaya kong ibigay ang lahat-lahat sa iyo. Mahal kita. Napangiti siya ngunit ang pagdududa sa puso niya ay mahirap baliwalain. Nang gabing yon, nag-overnight sila at hindi makatulog si Adeline. Parang sinasakal siya sa pag-iisip na mahihirapan siya kung sakaling mapagtantungan ni Adrian kalaunan ang totoo nitong nararamdaman para sa kanya. Natatakot siya na baka nga kapatid lang ang turing nito sa kanya at sabik lang itong protektahan siya. Tahimik siyang lumabas ng villa para makapag-isip-isip. Tahimik ang buong resort dahil hindi naman gaanong marami ang guest. Naglakad-lakad siya ng nakapaa at payapang pinagmamasdan ang pagtama ng maliliit na alon sa kanyang mga paa. Hindi kayo makatulog? Napangiti siya nang marinig ang boses ni Adrian. Tumango siya nang hindi tinatanggal ang mga tingin sa paa. Ramdam niya ang presensya ni Adrian sa tabi niya. Tahimik siya nitong sinabayan sa paglalakad. Adrian, tawag niya. Paano kung pareho lang kayo ni Aladdin at Aldrin sa nararamdaman? Naputol lang kanyang sasabihin nang bigla siyang hinawakan ni Adrian sa sikot hinila. Sabi ko na nga ba at yun ang rason kung bakit hindi ka makatulog. Pinagmasdan ni Adeline ang mukha ng lalaki dahil sa lapit ito sa kanya. Walang pagkabahala sa mga mata ni Adrian. Tipid lang itong nakangiti habang sinusuri ang mukha niya. Pero paano nga? Walang paano, Lynn. Mahal kita kung sino ka. Hindi dahil kapatid ang turing ko sa'yo. Iniiwas ni Adeline ng kanyang mukha at kumawala mula sa pagkakahawak ni Adrian. Nasasabi mo lang yan sa ngayon, pero paano kung tumagal at ma-realize mo na tama ako? Tama si Mama. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita na parang hindi gaanong nababahala si Adrian. Kalmado lang ito habang siya halos mapaiyak na sa pag-overthink. Sa tingin mo ba, hindi ko rin yan naisip? Tanong nito sa mahinang boses bago lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Kaya hindi ako nagbigay ng motibo. Kaya pilit kitang tinutulak palayo at pinipilit ang sarili ko sa ibang babae. Ilang taon ako nagtiis, Lynn. Sa pag-aakala na concerned lang ako sa iyo dahil best friend ka ng kapatid ko. Pero matapos ang lahat-lahat, ganun pa rin eh. Baliw na baliw pa rin ako sa iyo. Ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. Ang takot niya kanina ay agad na nawala, lalo na nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Adrian. Kaya please, ipangako mo sa akin. Sabi nito at hinawakan siya sa pisngi. Huwag kang bumitiw, Lynn. Huwag mo akong bitiwan. Puno ng pagsusumamo nitong bulong habang nilalapit ang mukha sa kanya. Tumango siya ng walang pagdadalawang isip bago napapikit nang sakupin ni Adrian ang kanyang mga labi. Banayad siya nitong hinalikan at nakaawang ang mga labing tinugunan niya ang pagmamahal nito. Kuya? Adeline? Mabilis na lumayo si Adeline kay Adrian nang marinig ang boses ni Aliana. Binalot siya ng kaba nang makita ang pagkabigo sa mga mata ng kaibigan. Bago pa siya makapagsalita para magpaliwanag, ay mabilis na itong tumakbo pabalik ng villa. Nataranta siya at hindi niya maiwasang hampasin ng nobyo sa braso nang makitang hindi ito apektado. Kumalma ka nga! Tawa nito na mas lalo niya ikinainis. Napailing siya bago tumakbo rin para sundan ang kaibigan. Teka lang, Aliana! Habol niya rito. Nilapitan niya ito nang makitang umiinom ito ng tubig sa kusina. Kumakabog ang dibdib niya nang makita ang pagkabalisa ni Aliana. Magpapaliwanag ako. Natigil siya nang itinaas ni Aliana ang kamay nito para pigilan siya sa pagsasalita. Ayoko makausap ka, Lynn. No, magpapaliwanag ako. Pagpupumilit niya. Kaya bago pa makapagsalita si Aliana ay nagpatuloy na siya. Alam kong mali at alam kong galit ka dahil nilihim ko sa'yo. Pero naghahanap pa kami ng pagkakataon ni Adrian dahil alam namin na ganito mismo ang magiging reaksyon niyo. Hindi dahil sa ganun kung bakit ako galit, Lynn. Kundi dahil ikaw mismo ang naghuhukay ng sarili mong libingan. Kilala mo si Kuya, babaero yun. Hindi dahil sa anak ni Tita V at Tito Dre ay exempted ka. Bakit pa kailangan si Kuya Adrian? Lulukohin ka lang nun at ayaw kita masaktan. Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin? Napalingon sila nang marinig ang boses ni Adrian sa bukana ng kusina. Seryoso ang mga mata nito habang diretsyo na nakatitig sa kapatid.
Bakit? Mali ba ako, kuya? Napayuko si Adeline dahil sa panunuya sa tono ng kaibigan. Oo, nagkakamali ka. Mahal ko si Adeline at seryoso ako sa kanya. Puno ng determinasyon nitong sabi. Naramdaman niya pag-akbay nito sa kanya. Matapang niyang iniangat ang tingin sa kaibigan at nakita itong napailing na parang tutol sa kung ano man ang meron sa kanila ni Adrian. Tama bang narinig namin? Tanong ng isang pamilyar na boses at biglang lumiwanag ang buong bahay. Namilog ang mga mata ni Adeline nang makitang gising ang lahat. Napabunga na lang siya ng hangin dahil alam niya na wala nang rason para itago pa ang relasyon nila ni Adrian. Kanina pa kayo? Tanong niya. Humakbang si Aldrin papalapit nang nakakrus sa mga braso. Narinig namin ang lahat-lahat, sabi nito. Totoo ba, Adeline? Nagmamahalan kayo ni Adrian? Puno ng pag-alala na nilapitan siya ng kanyang ina. Napasinghot siya nang maramdaman ang kanyang mga luha sa gilid ng mga mata niya. Binasa niya ang kanyang mga labi bago matapang na tinitigan ng ina sa mga mata. Opo, ma. Mahal po namin ni Adrian ang isa't isa. At hindi po gaya... Bago pa makapagpaliwanag si Adeline, ay nagulat siya sa reaksyon ng ina. Yes, yes! Salamat naman! Malakas itong nagbunyi na sinabayan naman ng tita Amara niya. Nagkatotoo naman talaga, hay salamat! Parang bata na nagsitalo ng dalawa habang magkayakap. Lahat sila ay tuliro habang pinagmamasdan ang dalawang ginang. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya nang hindi matiis ang kuryosidad sa naging reaksyon ng dalawa. Magmula nang bilhin ni Adrian ang buong resort na to at ginawa ang Strings dating app, alam kong ikaw nagpatibok sa puso niya. Sabi ng ina ni Adrian. Binili ni Adrian ang resort na to? Nalaglag ang mga panga niya nang tumango ito. Noon pa man, pansin na namin ang chemistry niyong dalawa, kaya hindi na nakakapagtaka. Ewan ko nga kung bakit ang isang to. Tukoy ng tita Amara niya kay Aliana na ngayon ay nakatulala lang sa kawalan. Kaya naman huwag kayong mag-alala, payag kami sa inyo, sabi ng mama niya. Kahit na magpakasal pa kayo bukas, walang kaso. Hirit ng tita Amara niya, kaya napakagat na lang ng labi si Adeline dahil may isang bagay pa siyang hindi nasasabi. Magmula kasi nang maging sila ni Adrian, halos doon na si Adrian natutulog sa kondo niya. Maliban sa weekend dahil sa kanya natutulog si Aliana ng ganong araw. Kaya sa ilang araw na pagsasama nila, nagkabunga. At hindi niya pa nasasabi sa lalaki. May sasabihin ako. Panimula niya. Sumulyap siya sa nobyo at nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. 2 linggo na akong buntis. Napapikit siya sa maaaring maging reaksyon ng mga kasama niya, lalo na ng kanyang mga magulang. Subalit dahan-dahan niyang iminulat muli ang mga mata nang walang magsalita. Ma! Natatarantang nilapitan ni Adeline ang ina nang bigla itong mawala ng malay. Mabuti na lang at agad itong nasalo ng papa niya. Naku, Adeline, nag-iinarte lang yung mama mo. Naputo lang sasabihin ang tita Amara niya dahil bigla rin itong natumba gaya ng kanyang ina. Halos ang lahat ay hindi makapaniwala, lalo na si Adrian. Subalit nang maiyak ito sa sobrang tuwa, ay tinukso ito ng lahat. Hindi inaakala ni Adeline na magiging ganun kadali ang pag-amin nila. At lubos siyang nagpapasalamat sa pagtanggap sa kanila ng kanilang mga magulang. Si Aliana naman ay ilang araw na nagtampo sa kanya pero kalaunan, nagpumilit itong ito ang mag-organize ng kasal nila ni Adrian. Ang araw ng kasal nila ay isa sa mga alaala ni Adeline na hinding-hindi niya makakalimutan. Makalipas ang 7 taon ay mas lalong lumaki ang pagmamahal nila para sa isa't isa, lalo na sa anak nilang si Aryan. Bilisan mo, Aya! Sigaw ni Aryan sa pinsan nitong si Aya, ang 5 taong anak ni Aliana. Napangiti na lang si Adeline habang nakahiga sa sun lodger at pinapanood ang anak at ang pinsan nitong naghahabulan sa dalampasigan ng strings. Naiisip mo bang naiisip ko? Napalingon siya sa gilid nang marinig ang boses ni Aliana. Oo, parang tayo lang noon. Nakangiti niyang sagot bago ibinalik ang mga tingin sa anak. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Dagdag niya. Oo nga. Naaalala ko pa halos sabay tayong malunod noon dahil pinipilit nating sundan sina kuya na pumunta sa malalim. Natawa si Adeline nang maalala nga niya ang nangyari. Buong magdamag silang pinagalitan ng kanilang mga magulang. Halos awayin din sila ng kambal dahil pinagalitan din ang mga ito dahil sa kanila. Alam mo, kahit ilang taon nang nakakalipas,
hindi pa rin ako makapaniwala na si Kuya Adrian ang makakatuluyan mo. Halos mabaliw nga ako nang umamin yung kuya mo sa akin eh. Kahit ako, hindi rin noon makapaniwala. Dahil kilala naman natin siya. Siya si Adrian eh. Ang lalaking halos hindi ako pinapansin noon. Bumaba ang tingin ni Adeline sa kamay niya nang kunin yun ni Aliana. Pero, nagpapasalamat ako dahil ikaw ang babaeng nagpalambot kay kuya. Inaway mo nga ako nung malaman mo na kami na. Tawa niya na ikinasimangot ng kaibigan. Siyempre, shock pa ako. Takot kasi akong saktan ka ni kuya. Natigil ang pag-uusap nila nang biglang umingay ang lugar dahil sa mga anak na lalaki ni na Aldrin at Aladdin na tumatakbo papunta sa dagat para maligo. Si Adrian, tanong niya sa kambal nang hindi niya makita ang asawa. Akala niya ay kasama ni Adrian ang kambal para magluto. Nasa loob, nagmumuni-muni. Biro ni Aladdin bago naghubad ng damit para sabayan ang mga bata sa paliligo. Iniwan na ni Adeline ang anak kay Aliana bago pumasok para hanapin ang asawa. Wala si Adrian sa kusina, kaya umakyat siya sa itaas at napangiti siya nang makita itong nakaupo sa balcony. Ang pwesto na tinatambayan nito palagi. Ba't hindi ka lumabas? Malambing na tanong niya sa asawa sa kahinawakan ng braso nito. Nagpapahinga lang. Sagot nito na hinila siya paupo sa tabi nito. Tahimik nilang dinama ang presensya ng bawat isa habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Alam mo ba kung bakit dito ko palaging pinipilit na umupo? Tanong nito sa kanya. Hindi, bakit nga ba? Tanong niya. Merong 4 na upuan sa buong balkonahe, pero roon palagi pinipiling umupo ni Adrian. Kasi nakaharap sa kwarto mo. Napangiti si Adeline nang marinig ang sagot ng asawa. Sabi ka kung pasukin ka sa kwarto mo para aminin ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero wala. Naunahan ako palagi ng takot eh. Nakayuko nitong dagdag bago pa ulit-ulit na dinadampian ng halik ang kamay niya. Oh, dahil siguro hindi pa yun ang right timing para sa ating dalawa. Sabi niya at puno ng paghanga na pinanood ang perpektong hubog ng mukha ng asawa. Masaya ka ba? Tanong ni Adrian. Napaawang ang mga labi niya nang makita ang takot sa mga mata nito. Ngumiti siya at hinawakan sa magkabilang pisngi ang asawa para alisin ang kung anumang pangamba na nararamdaman nito. Sobrang saya at wala na ako mahihiling pa. Bulong niya at ninlapit ang mukha kay Adrian para bigyan ito ng banayad na halik sa labi. Buong buhay niya ay hindi niya inakala na ang lalaki mapapang-asawa niya ay nasa malapit lang pala. Inaaway siya palagi at halos hindi rin pinapansin. Subalit mas hindi niya inaasahan na magiging ganun siya kasaya at kabuo kasama ni Adrian at ng kanilang mga anak. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!